Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kedah, Malaysia in 1993. $600 million people own a car in the world. Facebook has more than 800 million registered users. Around 1 billion people speak English. But there is something which is more common in all of us. More than 4 billion of us drink coffee. If we say coffee, everyone thinks of the same. According to surveys, the 83% of the adult population drinks coffee every day. Some like instant coffee, some are fond of latte, but one thing is for sure, it is a part of our life, our daily routine. Coffee drinkers don't forget to drink their coffee, and they don't want to cancel their daily intake. They don't have to. The only question is, are they willing to try a different coffee and feel the difference? One thing is certain, anyone can speak about one's coffee drinking habit with empathy. One can be anywhere in the world. From Kuala Lumpur to Dubai, from Venice to New York, from Paris to Budapest, the love of coffee connects us all. No business investment, no accomplishment requirements. Every coffee drinker knows several other coffee drinkers. Facebook, Twitter or mobile phone, communication accelerated and the news of great opportunities spread really fast in the 21st century. And why should the opportunity not be embraced, especially if the opportunity would lie in coffee? Whether a friendly chat or a business talk, a good coffee is essential. Join that part of the 3 billion coffee drinkers who realize the opportunity in coffee. Why would not you share in profit from this turnover? The really big businesses are done beside a good coffee. Good morning, DXN Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao, and all of our partners from the DXN world. It's another day of live stream that's full of information that would equip us in using and recommending the products the right way to others. Dito sa ating The Doctor is In. No? So please like and share itong ating live stream ngayon to as much people as you can para sabay-sabay po tayong matuto sa ating guest today. No, I'm very sorry for the
little technical difficulty kaya medyo po kami na late. But I'm very happy na kasama pa rin namin kayo ngayon dito. So habang nag-share kayo, I'd like to acknowledge yung ating mga kasama natin dito. Unang-una sa lahat, of course, ang aking mga magulang, Executive Senior Crown Diamond Eric and Tess Dumlao. Si Vic ng Patero Service Center, ang aking tita Seni dyan sa Maui, Hawaii, ang aking tita Lina and tito Osler dyan sa Davao, and of course, ang ating mga Crown Ambassadors, first of all, the father of the DXN Philippines, si Tito Jaime Kiding, together with Mercy. Andyan din kasama natin si tita Sylvia Imbong, who is in New Zealand, tita Neng Suelto in Davao, also with Tito Stax, si tita Jill Savellano, and si Mark Queen and Jonalyn Lopez. All our active diamonds, our star rubies, star agents, distributors, and of course, ang ating mga mahal na service center directors and ang ating management team. No? Before ako bumate, gusto ko munang paalala sa inyo, baka kayo ay medyo nakakalimot or sa mga hindi pa nakakaalam. We have a very, very good promo that's going on. Ang ating pong buy one, get one ng ating Korean cosmetics. Ayan, no? So it's running from June 1st up to June 30th. So what you need to do is you just purchase one complete set of either the Gem Puri set or the Emiracle set or any of the mask packs. Pag bumili po kayo, kasama ang PV and SV niyan, and you get another set for free. No? So saan pa kayo makakita ng ganyang kagandang deal? No? So pagkakaalam ko for 1 years, ngayon lang nagkaroon ng ganitong promo si DXN. And this is because Dr. Lim would want all of you, no? All of you, not just mga babae, not just mga bata, kung hindi lahat, even yung mga lalaki, at saka even yung mga, lalo na yung mga medyo nagsisimula na magkaroon ng mga lines and wrinkles, no? To keep our skin healthy, it's very important to start your skincare right now. And when is the best time? Ngayon, kasi merong buy one, take one. So I hope you would all take advantage of this opportunity na masubukan itong ating products na napakaganda. No exaggeration po. If we say that our food supplements are superior, ganon din po itong Korean cosmetics natin. All natural, all organic, no preservatives, no additives, no SLS o yung mga chemicals na pampabula. Lahat po to ay all natural ingredients. So I hope you won't miss this chance to avail of this products on a buy one, take one. Okay, so bago natin tawagin ang ating guest, ayan, batiin muna natin yung ating mga kasama dito sa ating live stream. First of all, nakita ko agad si Miss Florence Caragay. Good morning, DXN, watching from Calasiao, Pangasinan. Gusto ko rin muna batiin ang Group 5 ng Beautypreneurs, starting off from Tita Babes Acosta, dyan sa Lawag, si Miss Nini Blando, tsaka si Miss Dorita Tagala, si Tito Fred Valdez, si Miss Merns, Jimena, Mercy, Kiding, Karen Tabayag, and Lou, Vanessa, and si Miss Ayla Daniel. Yan, Group 5 yan ng mga Beautypreneurs and all the rest ng mga members ng Beautypreneurs. Okay, sino pa? Si Miss Aisa Kaluyan, good morning, DXN Philippines. Si Mr. Rajan KV, good morning, DXN Philippines. Si Miss Florence Baduyan from Kuala Lumpur, good morning, DXN Philippines and DXN World, watching here at Kuala Lumpur. Ganon din kay Miss Vanessa Cao from DXN Coronadal. Group 1, itong si Miss Vanessa. Who else? Si S.A. Kamlesh Kumar Takur, good morning, DXN, sir. Alright. Si Jesseline Lubang, good morning, DXN family watching from Hong Kong. Yan. Sino pa? Si Caitlin Torino, good morning, DXN family watching from Kamam, Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Nakita ko din dito kay Leonita Alagon, good morning, DXN family watching from Naples, Italy. Okay. Puro international, mga DXN partner natin from the global, ang binabati natin, nakasama natin. Ayan. Ito si Tita Babe Sacosa, good morning, DXN family from the Wag City, Philippines. Si Miss Daisy Florida, good morning, DXN, watching from Malaysia. Bumati ka niyan. Ito, si Miss Florence Nita, DXN Kuala Lumpur, good morning, DXN Philippines, good morning, DXN World. Si Miss Mayan Pausal is also here. Si Kuya Ariel Adante, nakita ko rin, nandito rin.
Christy Basilio watching from Dubai. Yan. Miss Emma Marasigan, good morning DXN family from Quezon City. Yan, si Kuya Ariel. Si Tita Jane Velasco, good morning from Velasco Center, Pagadian. Ay, good morning po, Tita. Yan. Eto, sabi ni DXN Mindanao, maayo buntag sa tanan, maminaw ang tanan sa atwang guest speaker, guwapo ang topic karon. Please translate, Sir Alan. Okay. Nandito rin si Suzanne Jimena. Good morning, my DXN family watching from San Pedro, Laguna. So gorgeous. Oh, thank you so much. Hindi naman masyado. Karen, hi, good morning. Jiri Alianza, good morning, DXN. Oh, thank you. Thank you, Jiri. Marisa Enriquez, good morning, DXN. I'm watching from Penang, Malaysia. Ayan. Irene May Bernardo How, good morning, DXN. Good morning. Ito, Group 1 ng Beautypreneurs. Ay, Mr. Arman Roa, good morning po din sa inyo. Si Miss Melinda. Tita Tata is also here. Good morning, Tita Tata. Yan, nabati na natin si Miss Suzanne kanina. Sige, 5 more. Nakita ko rin si Miss Rona Campil. Maayo na kaayo magbinisaya. Ako ba yon? Good morning, Miss Marietta. Good morning, Marietta. Good morning. Who else? Ayan. Si Miss Florence. Salamat po ng marami. You're welcome. All happy to serve. Ika nga. Si Miss Phoebe Rojas, mainit na pagbati sa lahat ng mga powerful leaders sa DXN Company at sa ating maganda. Okay. Salamat! Robert Bailon, good morning din sa'yo. Sino pa? Meron kaninang nakita akong nagpapasalamat na agad kay Doc, no? For the information daw na mapupulot niya today. Teka, nasa na ba yun? Basahin natin. Anyway, sige, balikan natin mamaya. Hanapin natin. So, Mary Jane says, Seiza, good morning, DXN family, watching from Kuwait. Okay, si Connie Makadaan, good morning, DXN family from Riyadh, Saudi Arabia. More blessings to all. Amen. Okay, so we are all ready, I believe, to listen sa ating guest for today. Ang topic po natin is the power of herbs. Ayan, nakita niyo naman yung aking malaking ganoderma dito sa likod, ng Reshi. Alam na natin kung ano yung power herb. Though matagal na tayong gumagamit ito, I'm sure meron pa tayong matututunang bago sa ating presentation today. So if you are ready, I suggest you have a pen and paper ready para you could take down notes sa mga important information na ibibigay sa atin ng ating speakers. No? Before ko tawagan ng ating speaker, patingin nga ng mga likes and love ninyo. Ayan, umuulan. Miss Isabelita Mamawa, good morning din sa'yo, tita. Okay. Okay. Later, after the Miss Leonie Entrata, good morning. Yan. After po ng presentation, we will be entertaining some questions from the viewers na related po sa topic today, ha? Baka may magtanong naman about the skin. Hindi po yun ang topic natin today. So, let's keep our questions related to what will be discussed today. Our speaker has been a member of DXN for the past 19 years, no? Isa po siyang Star Diamond. Nagki-clinic din po siya sa High Precision. Ang kilala po siya bilang the Rudy Fernandez ng DXN Philippines. Ayan. So, DXN Philippines, let's welcome with your likes and love si Dr. Danilo Sadsad. Ayan, good morning. Thank you so much. Good morning, Doc. Yes, so salamat naman. Although patay na si Rudy Fernandez, but I still appreciate. Ikaw po ay nabuhay, okay? Okay lang. Siguro nung may bigote pa ako, no? Ngayon wala na. Pero still, thank you so much. Good morning to everyone. Thank you, Ma'am Len, for that generous introduction. And very, very flattering enough. I'm so happy, so glad to be part again of our presentation here sa DXN. Alam niyo po, yung ating presentation today is, I think is very relevant, hindi lamang sa mga ibang lalaki na that will find interest in this, but lalong-lalo na po sa panahon ngayon wherein ang ating pong physical well-being, yung health natin, lalong-lalo na yung
yung kalakasan ng ating immune system is so important kasi po nasa pandemic pa rin tayo. Cases are still coming up. New cases of COVID are still coming up. And you know, hindi po biro itong COVID na to. We really have to take it seriously. Although some people parang pinagpawalang bahala po nila, no? Pero I just lost a friend and a colleague last week because of COVID. Doktor po siya. He used to supply me with medications for COVID, but unfortunately, probably it's his time to go. He passed out a few weeks ago. So ito po importante yung ating products, and I believe we can somehow get some insights kung paano natin matutulungan yung ating katawan na mas maging malakas, mas maging malusog, lalong-lalo na po yung ating immune system. So let me now bring to you yung ating presentation. The Power of Herbs. We'll be talking about specifically yung product natin na Cordyceps, and then we will combine yung Cordyceps natin with an enzyme, and then eventually po yung Cordyceps with other herbs that can give us really powerful help for our physical well-being. So una-una, we'll discuss the Power of Herbs is yung ating Cordyceps. May clicker nga pala ako dito. I'm sorry. Ayan. Ay, parang hindi siya gumagana. Hindi ata siya naka-on. Naka-on na siya. Okay. Is it working? Ayan. Cordyceps. Yan ba yung first slide natin? Hindi gumagana yung aking clicker. Can we go to the first slide? Ayan. First slide. Yung first slide natin ng Cordyceps. Yan. Next slide. Sige. Okay, yan. So, yung ating Cordyceps, ito po is, alam naman natin, we're so familiar with this. It's one of the most valued na medicinal herb ng mga Chinese medicine. It contains a lot of ingredients, cordyceptic acid, cordycepin, amino acid, may glutamic acid, may polysaccharides. It contains also B-complex vitamins. So this is a very valuable supplement. Sige po, next slide. Ayan, sige po. Yung Cordyceps natin, alam natin, if you would look at it, it's not very enticing, yung itsura niya. Sige, yung susunod na slide. Yan. Usually kasi po, ito ay tumutubo sa larva ng mga insects, parang caterpillar. So, pero do not be dismayed about it. Napakaganda mo nito. Among the 350 Cordyceps species, yung Cordyceps sinensis po is recorded to be officially, yan yung herbal drug ng Chinese Pharmacopoeia. And if you will check on yung ating mga Chinese literature before, ito po yung tinawag na Dong Chong Xiao Ko, winter worm summer grass. Ito po yung isa sa mga one of the revered or pinakagusto ng mga Chinese pagdating sa mga medicinal mushrooms. Next slide. Yan. So kung titingnan po natin, it has a slightly sweet, neutral flavor. Maganda siya sa ating mga katawan. Traditionally, it's used to replenish yung kidney, to soothe the lungs, stop bleeding, and to eliminate phlegm. Maganda rin po siya sa fatigue, sa mga may ubo, and hyposexuality. Ano ibig sabihin ng hyposexuality? Ibig sabihin yung medyo kinakapos-kapos na dyan. Ito po ay maganda para ma-enhance yung ating sexual activities. Asthenia, yung weakness. At saka ito po ay nakakatulong din sa ating kidneys. Later on, we'll show you yung mga ibang details nito. Next slide. Yan, so it's been around sa China. Usually, it is found in highly elevated places in China. So background lang po to. Then yung Cordyceps po, officially tinawag siyang Cordyceps sinensis. Since 1878, ito na po yung naging, kumbaga, standard nomenclature. Kasi po marami silang tawag sa Cordyceps before. But for the specific na ginagamit natin na herb, it's Cordyceps sinensis. This nomenclature has been used since 1878. Nomenclature meaning ibig sabihin, ito yung kanyang pangalan na na-establish na siyang ginagamit universally. Next slide.
Next slide. Yan. So nakita dito sa mga studies, marami po siyang mga benefits sa ating katawan. It has anti-tumor effect. Maganda siya sa panlaban ng ating, alam natin, yung mga tumors. Maraming taong natakot pag kami bukol. Ano na yan? Somehow, they are stressed or anxious na sila. Yung, Dok, may gamot ba sa bukol? Minsan may nagtatanong siya, may gamot sa bukol. Pero usually, if we can somehow augment yung surgery with our supplements, so somehow meron tayong paraan para ma-alleviate, mabawasan yung kanila anxiety. So, nakakatulong siya makalaban sa mga tumors through its action, yung tinatag na cytotoxicity. Ibig sabihin, directly nakakalason siya o nakakapatay siya ng mga tumor cells. Immunopotentiation, ito pinalalakas yung kanyang immune system natin. And then yung apoptosis, usually they bind to cancer cells or tumor cells wherein they facilitate destruction. At saka yung inhibition ng RNA at saka protein synthesis, ito po yung nagpi-prevent para ang tumor ay dumami o mag-metastasize at mag-mutate. Kaya meron siya anti-mutagenic at saka anti-metastatic na function. And siya po ay antioxidant din. So ito po yung mga functions o mechanisms ng ating cordyceps which makes it anti-tumor. Next slide. Yan. Now ito maganda is immunomodulating. Yung pong lahat ng components sa ating cordyceps ay nakakatulong po pag-modulate. So tingnan niyo po yung salita. I would like to stress on the word modulate. Hindi po lang siya nag-i-stimulate ng ating immune system. Kasi kung titingnan po yung immune system natin, it has 3 layers. Yung first is yung physical barrier natin. Ito yung skin natin, yung mga sipon-sipon, yung mga mucous membrane. Pagka po ang kalaban ng katawan, it breaks through this barrier, meron tayong tinatawag na innate immune system. Nandyan yung mga macrophages natin, yung mga white blood cells natin. And then, ito pong mga macrophages o itong innate immune system natin na to, sila naman yung parang nagpi-preempt o nag-i-introduction na para doon sa third layer ng protection natin, which is yung adaptive immune system. Nandyan na yung mga antibodies mo, nandyan na yung killer cells mo, ng tumor, yung T cells. So, combining yung adaptive tsaka yung innate, natutulungan po in one way, mapalakas yung ating immune system to fight yung kalaban ng katawan such as mga bacteria, cancer cells, pati yung free radicals because of its antioxidant property. And na maganda po dito, they found out na kaya siya immune modulating, hindi lang niya pinalalakas ang immune system, may mga pagkakataon na kailangan medyo pahinain mo yung immune system kasi para hindi i-reject kagaya ng mga transplant natin na organs. Diba? Pag overactive ang immune system, i-reject yan. So they found out na ang ating cordyceps ay tinatawag lang bidirectional modulation. Pwedeng pampalakas pag kailangan palakasin, pwedeng pahinain ng konti pag kailangan pahinain. So, nagagawa niya to by regulating yung innate at saka adaptive stages or levels of immunity natin. Yan maganda yung ating cordyceps. Kailangan palakasin yung immune system, kaya niyang palakasin. Kung kailangan medyo bawasan ng konti kasi over-aggressive, pwede niyang i-tame down ng konti. So, it's bidirectional. Now, ito yung maganda sa cordyceps na gusto ko tingnan natin, yung gut immune system. Kasi kaya ako sinasabi sa inyo to kasi parang segue ko na to, papunta natin mamaya doon sa isa pang ating supplement na may kasamang enzyme para sa ating digestive system. Ang ating pong gut o yung ating bituka o yung ating digestive system ay dalawa po ang function. Hindi lang yan para sa pagkuha ng sustansya, pero tumutulong din po siya mag-maintain ng ating immune o homeostasis. Ibig sabihin yung immune system natin, yung intact environment ng ating immune system. Ang tawag po sa mga portions na yan sa ating bituka, yung gastrointestinal associated lymphoid tissues or GALT. Ito pong gastrointestinal associated lymphoid tissues na to ay parang mga kulani yan.
Yung Peyer's pouches mo na yan, yung appendix mo, part ng large intestine at saka esophagus, yung tonsils po natin, yung adenoids po natin, yan po ay mga kulani o parang kulani sa parte ng katawan natin which is associated. Nasa sistema ng ating panunaw sa ating digestive system. At ito ay nagpa-participate po doon sa dalawang stages or dalawang fronts ng ating immune system, yung innate at saka adaptive immune system natin. Kaya importante po kasi natutulungan ng ating cordyceps yung ating bituka, lalong-lalo na sa portion ng pagtulong sa ating immune system through our gastrointestinal associated lymphoid tissues. Next slide. Now, yung mga studies, in summary, it reveals that cordyceps has effect on both yung innate at saka adaptive immunity at saka cordyceps can modulate yung ating immune system at saka pwedeng ma-influensya niya yung buong sistema ng ating immune system, pwedeng pampalakas, pwedeng pampahina. So, kumbaga, titingnan po natin, magandang balanse ang tulong sa atin ng cordyceps when it comes to our immune system. Ibig sabihin po, kung kayo po ay may mga tissue rejection na iniinom na gamot, you can take cordyceps together with your yung mga may kidney transplant, may mga organ transplant, pwedeng uminom ng cordyceps. Next slide. Next slide, ma'am. Isa pa. Ayan. Yan, antioxidant property. So alam naman natin yung mga ROS, mga related oxygen substances natin, kagaya ng mga free radicals natin, oxygen-free radicals. Ito po ay sumisira ng ating cells na nakukuha natin to sa environment, sa pamamagitan ng UV light galing sa araw o radiation. Nasisira yung lipids at saka protein portion ng ating cells. So nagka-cause ng cell injury. Pag nagkaroon ng cell injury, anong resulta nito? Pwede mamatay ang cell, mabilis tayong tumanda, senescence. Pwede rin naman mag-mutate o magbago itsura, pwede siyang maging cancer. At pag naapektuhan yung mga ugat natin at saka yung parte ng puso natin, circulatory system, it can lead to atherosclerosis, yung paninigas ng mga ugat at mga sakit sa puso. And of course, may mga inflammatory reaction din yan, kaya pwede madamay ang baga natin, at pati yung ating mga tinatawag na nerves, pati brain cells, pwedeng madamay po yan. So, cordyceps po ay merong malakas na antioxidant activity. So, ang ganda po dito, napiprevent po niya yung mga effect ng mga ROS na yan or related oxygen substances para makontra yung mga epekto nila na panira ng ating katawan. So, in other words, ang cordyceps natin may anti-aging benefit, may anti-cancer benefit, anti-inflammatory, anti-atherosclerosis, yung paninigas ng ugat. And yung sinabi ko lang sa inyo kanina, effect sa ating immune system, immunomodulatory effect. Okay, next slide. Isa pa. Ayaw niya lumipat. Ayaw mandar. Ayaw. Next slide. Ano yung sunod na slide natin? Anti-hyperglycemic. Ayan. Nauna pa ako sa slide. Anti-hyperglycemic effect. So ito yung maganda rin benefit natin sa cordyceps sinensis. They found out na yung ating pong cordyceps nakakatulong din makapagpababa ng ating blood sugar level. So actually, maganda to sa mga tinatawag nilang yung glucose tolerance. Pagkakain mo, tataas yung sugar mo, dapat within 2 hours babalik siya. So natutulungan niyang mag-improve yung glucose tolerance natin. So this is a very good aid para doon sa mga diabetic. You can take your cordyceps together with your anti-diabetic medication. Next slide. Yan, sexual and reproductive function enhancement. Siguro marami interesado dito. Well, basically po yung testosterone, ito po ay male hormone. Ito po ay importante para yung sa ating normal sperm development.
So tumutulong po ito sa parte ng ating katawan, yung tinatawag na Sertoli cells. Makikita po yan sa loob ng ating sa loob ng testicles ng lalaki para mag-generate ng formation ng sperm. At alam naman natin, yung sexual function ng ating katawan ay depende rin yan sa level ng ating testosterone. So ito pa maganda. Nakita nila based on studies, administration, yung pag kumakain ka o gumagamit ka ng substance na may Cordyceps sinensis, ini-enhance yung libido at sexual activity ng mga tao na may impaired reproductive function. Ito po ay true in both sexes, lalaki o babae. Tumutulong po to para yung ating desire, yung appetite for sex ay mag-improve at saka yung sexual activity natin ay mag-improve. So isa sa mga nagagawa nito ay napapaganda niya yung daloy ng dugo, lalong-lalo na doon sa male organ. Nakakatulong din ito makapagpababa konti ng blood pressure at pag na-relax po yung ugat natin, lalo na sa male organ, dahil sa pag-produce ng nitrous oxide, ito po yung nagtutulong para magkaroon ng magandang erection yung mga lalaki. So this is a very good aid in helping sexual and reproductive function. Next slide. Yan, anti-fatigue. Alam niyo po yung fatigue, yung sobrang pagod. Ang description po ng fatigue, sabihin, it's defined as difficulty in initiating or sustaining voluntary activity and can be classified into mental at saka physical fatigue. So ano yung problema sa fatigue? Alam niyo po sa Japan, ang tawag nila dyan is karoshi. Yung long-term accumulated fatigue. Ang ibig sabihin daw sa Japanese nitong karoshi ay death as a result of overwork. Para exaggerate, no? Parang matay ka sa sobrang trabaho. Pero actually, ganun po ang overfatigue, no? At maging sa China po, ginagamit na nila ang Cordyceps to restore or to help relieve yung tinatawag nilang chronic fatigue syndrome. Nakakatulong po siya lalo na sa mga nagre-recover sa mga sakit. Meron siyang anti-stress properties. Sige, next slide. Yan. So isa sa mga mechanism kung bakit nakaka-overcome ng fatigue ito is that ang Cordyceps po ay involved sa production ng tinatawag nating adenosine triphosphate or ATP. Kung ang ating kuryente, ang bilang mo ng kuryente ay wattage or volts, ang ating energy po sa katawan is in the form of ATP. So nakita nila, at least minimum of 200 milligrams per kilogram per day ng ating Cordyceps, nag-i-improve na ang energy natin kasi natutulungan niya mag-produce ng ATP ang ating katawan. Natutulungan niya mag-produce tayo ng energy sa liver, sa puso natin, sa muscles natin. Pati yung tinatawag na generator portion ng ating cells, yung mitochondria. Ito po yung source ng energy ng ating cells. Natutulungan din po yan na mag-generate ng energy ng ating Cordyceps. So, in terms of body weakness, yung fatigue, malaki po na itutulong sa atin ng ating Cordyceps. Next slide. So, ito lang po ay mga cited examples sa research at saka sa mga clinical studies na may mga pasyente talaga na binigyan nila ng Cordyceps na nag-improve yung depression, nag-improve yung chronic fatigue syndrome. So these are just signs or these are just incidents o mga clinical incidents na magbibigay sa atin ng confidence para magkaroon tayo ng parang grasp na talagang nakakatulong sa atin ang ating Cordyceps. Ang maganda po dito, nakita nila yun. Finally, sabi niya, Cordyceps sinensis induce a more efficient utilization and consumption of oxygen. Alam niyo po, maganda to lalong-lalo na dun daw sa kinakapos. Although this is an animal study, gusto ko lang po magbigay sa inyo na isang insight. One of the researches na nakita ko before, na lalo na yung post-COVID, pag nag-COVID ka, siyempre nahirapang huminga.
after mo makarecover po ng COVID, nandun pa rin po yung, yung tinatawag nilang difficulty of breathing. Usually, it takes, sa mga bata-bata, it takes 3 to 4 months. Sa mga elderly, it takes 6 months to 1 year bago ako maka-overcome yan. And they found out, isa sa pinakamagandang herbs o supplement para mag-improve ang utilization ng oxygen at saka consumption ng oxygen ng ating katawan, lalo kung kinakapos ito, is cordyceps. Kaya isa po sa mga recommendation nito, anong nakita kong isang integrative doctor na sabi niya, among the herbs na pwedeng inumin ng mga taong may COVID at saka dun sa tapos na mag-COVID, gumaling na, is cordyceps because of its improved utilization at saka consumption ng oxygen sa ating katawan. Next slide. Then it also have its protective effect on our kidneys, lalong-lalo na po yung may mga kidney transplant kasi it prevents rejection and it also prevents yung tinatawag nating mga infection sa ating kidneys. So maganda, may protection ito sa ating kidneys. It also facilitates yung tinatawag na hemopoietic functions. So nakakatulong sa ating blood circulation at saka sa mga functions ng ating kidneys. Next slide. Effects on the liver. So ito po nakakatulong na sa ating liver, lalo na doon sa may mga chronic hepatitis. It helps yung ating liver by improving yung immune function ng ating katawan para labanan. Alam niyo naman ng hepatitis, wala namang gamot dyan. You have to rely on your immune system. And nakita nila, isa sa mga tulong ng cordyceps is natutulungan niya ma-inhibit and somehow reverse yung liver fibrosis. Ito yung mga cirrhosis. Papunta ng cirrhosis. So pagka may sakit sa atay, we can give also our cordyceps para matulungan sila na mapalakas yung immune system, panglaban lalo kung hepatitis B, ang origin ng problema sa atay, and then para maiwasan din o baka prevent na mag-develop o mag-worsen into tinatawag na liver cirrhosis. So iyan po yung magandang tulong ng cordyceps sa ating atay. Now, susunod na slide. Pag ang cordyceps sinama mo sa bromelain, saan niyo makikita ang bromelain? Ang bromelain po ay enzyme ng pineapple. So cordyceps plus good combination of fermented pineapple. Meron po tayo, ang tawag na natin sa DXN ay cordipine. Ito po yung ating very, very good concoction na merong cordyceps at merong pineapple, and specifically sa pineapple po, ang gusto natin dyan ay yung kanyang bromelain. Ito po yung enzyme. Actually, isa sa mga common household use ng pineapple ay pampalambot ng karne because of its enzyme na effect nga doon sa mga proteins, sa mga muscle ng karne. But there are so many benefits ng ating bromelain. Kaya pag pinag-usapan na natin yung cordyceps na benefit, tapos isasama pa natin yung benefit ng bromelain na nasa pineapple, yan po yung makukuha natin sa cordipine. So ano po ba yung mga benefits ng bromelain na nandun sa ating cordipine? Next slide. Yan. Sige pa, next slide. Ayan. So maraming medical benefits po yan. Maganda sa ating connective tissues, yung mga litid, pagka ito ay nagkaroon ng injuries, sprained ankles, namamaga yung litid, sa mga allergies, sa mga arthritis, malalong-lalo na maganda sa ating panunaw, cardiovascular disorders, sa puso, sa hika, sa mga may cancer, yung mga tinatawag na inflammatory bowel disease, yung may mga problema sa bituka, yung hindi makapanunaw na maganda, mga infection sa baga, sa sinusitis, yan. At saka kung pangit ang absorption ng ating bituka, hindi lamang sa pagkain, maging sa gamot na iniinom natin. So these are some of the medicinal benefits in summary ng ating bromelain. Now, ano ba yung bromelain na yan? Sige. Yan. Ito po yung enzyme na galing sa pineapple. Ang scientific name ng pineapple is Ananas commosus. So ito pong enzyme na to ay magandang ginagamit ng ibang mga users for skin, pero maganda rin pong ating bromelain kasi meron siyang proteinases at saka proteases. Ito po yung nakatulong maka-breakdown ng protein sa ating katawan. So ano mga benefits na makukuha natin dyan? Sa bromelain na yan. Next slide.
Una-una, it helps relieve sinusitis. So may mga studies na pinapakita nila na yung breathing at saka yung pagginhawa ng nasal passages natin, yung sa ating ilong, yung daanan ng hangin, ay pagka ikaw ay merong kinakain na bromelain, o lalong-lalo na kumakain ka ng pineapple, or gagamit ka ng ating cordipine, nakakatulong ito, CC-test bromelain, mag-improve yung ating mga sinuses, nare-relieve niya yung symptoms ng sinuses, sinusitis, yung inflammation, at saka yung pamamaga o saka yung pagbabara ng ating ilong. Next slide. Nakakatulong din siya sa osteoarthritis since meron siya tinatawag na anti-inflammatory effect. So yung ating pong bromelain, nakakatulong makabawas ng pamamaga. Yan. Next slide. Okay, anti-inflammatory. So hindi lamang sa mga rayuma, may mga iba pang problema sa ating katawan na inflammatory in nature, kagaya ng mga cancer, inflammatory in nature po yan. Mga sakit sa puso, inflammatory in nature din po yan. So nakakatulong din po ang bromelain in a way na mabawasan yung mga tinatawag nating dangers or risk dito sa mga problema to like cancer at saka mga sakit sa puso because it prevents yung inflammatory reaction. Tsaka alam niyo po, isa pa maganda, correlating with inflammation, isa po sa mga talagang killers natin sa COVID is yung inflammatory phase. So probably this can also help. Kasi po, naobserbahan ko yung mga treatment protocol ng COVID is usually pagdating ng mga second week is nagbibigay na sila ng anti-inflammatory, yung mga steroids, yung mga iba pang anti-inflammatory, iba colchicine. So probably kung umiinom ka ng cordyceps, this can somehow help. Kasi ang cordyceps po natin ay may anti-inflammatory na benefit. Next slide. Anti-cancer effect, of course, alam naman natin, whenever you boost your immune system, meron itong benefit para sa ating katawan to prevent cancer. Next slide. Now, next slide. Ayun na nung gumalaw. Yan, enhancing digestion. Yan. Some people, you take bromelain to relieve stomach upset. Ito yung ginagamit na noong araw. Pero one of the benefits talaga ng ating bromelain ay yung digestion. Lalong-lalo na kung isasama mo yung fiber ng pineapple, mas maganda po yung pag-function ng ating tinatawag na digestive system, lalong-lalo na yung ating large intestines. Pero isang maganda dito sa bromelain, maganda siya pang tulong to treat yung tinatawag na inflammatory bowel disorders. Ay yung mga pamamaga ng bituka, yan, nakakatulong ang bromelain dyan. At yung pag-control po ng mga bad bacteria sa ating bituka, na common causes ng mga LBM natin, like your Escherichia coli, E. coli, Vibrio cholera, maganda po ang ating bromelain dyan. Okay. So, this is by taking your cordipine. Next slide. Weight loss. Yan. Para sa mga ayaw tumaba. Well, actually, may mga suggestion dito na nakakatulong ang ating bromelain, which is an enzyme of pineapple na nasa ating cordipine, to facilitate yung digestion ng body fats. Kaya po nakakatulong daw po siya makapagpababa ng timbang. So it may be an adjunct, pangtulong po sa mga gustong pumayat. Okay. So in other words, pag pinagsama mo yung cordyceps at saka yung bromelain, marami itong benepisyo sa ating katawan. Although may mga benefits sila na magkatuwang sila, lalong-lalo na po sa digestive system, ang bromelain po can aid in the absorption of nutrients. At the same time, yung cordyceps mo can aid in the enhancement of your immune system sa pamamagitan ng mga associated lymphoid organs sa ating bituka. Kaya maganda po siyang combination para sa overall wellness ng ating pangangatawan. Maganda ang energy nyo, ang stamina, ang oxygen consumption. Well, sabi nga, kung gusto mong lumakas yung katawan mo, galing ka sa sakit, magandang gumamit ng cordyceps, o kaya kung ayaw mo ng cordyceps lang, pwedeng cordyceps plus cordipine. O kung gusto mo naman, iniinom mo lang, in the form of juice, cordipine. Because you get the benefit of cordyceps
plus yung enzyme na nasa pineapple, which is bromelain. Now, next slide. Yan. Hindi lang po isinasama siya sa bromelain, pero yung cordyceps po, together with other herbs, powerful herbs like Ganoderma, Tongkat Ali, and other herbs, actually, 9 na herbs po yan, na nilalaman dun sa ating supplement na ang tawag natin ay Potency. Yan. Potency. Next slide. Yan. Ito po is specially formulated with 9 herbs. Ang dami po niyang laman. Ano? Meron siyang Tongkat Ali, merong Bottea superba, at saka iba pang mga herbs kasama dyan ng Ganoderma, cordyceps, black pepper, celery, green tea, at saka root of lalang and stem of kayu sekang. Yung root of lalang po, ito po yung ating kogon. Kogon grass. Yan. So hindi lang ho baka ang kumakain ng kogon. Pati tayo maganda rin kumain ng kogon. Pero hindi natin kainin yung damo, kasama na yan sa ating potency. Okay, so tingnan natin ano ba yung mga benefits nito mga herbs na to. Yan, those are the 9 herbs na nandoon sa ating potency. So, yung pong cordyceps, pinag-usapan natin, and I'm sure lahat ng DXN distributor is aware of yung benefits ng Ganoderma. So, we will look into yung ibang mga herbs na medyo hindi tayo familiar, like yung unang-una yung Tongkat Ali. Yan, Tongkat Ali. Next slide. Yan. Ang tawag po nila dyan, Tongkat Ali or Long Jack. Ewan ko kung bakit Long Jack ang tawag nila. Pero ito po isang supplement na herbal galing sa ugat ng tinatawag na Eurycoma longifolia. Yan po yung kanyang scientific name. Traditional medicine ito na ginagamit sa Malaysia, Indonesia, Vietnam, and other Asian countries. Noong unang panahon po, it's used to treat malaria, infection, fever, and male infertility and erectile dysfunction. Yan. Kung tawagin nila ED. ED. Hindi yung ED na tao. Initials po yun. ED which stands for erectile dysfunction. Now, ano ba ang benefit ng Tongkat Ali? What are the potential health benefits? Yan. Ito po yung mga nilalaman ng Tongkat Ali. So, Tongkat Ali, may mga flavonoids po yan, may mga alkaloids yan, may antioxidants. Nakakatulong yan sa mga cellular damages natin, mga free radicals. At ito po yung mga benefits yan na makakatulong sa ating katawan. Next slide. Yan, health benefits. Increase testosterone level and improve male fertility. Yan. Siguro maraming interesado dito. Ano ba yung low testosterone? Itong low testosterone can be a result from aging. Yan, yung mga medyo nagkakaedad na. Hindi po exempted yung karamihan dyan. Chemotherapy, pag tayo po ay naggagamot sa cancer. Mga radiation treatment. At may mga medication din po na nakakapagpababa ng ating testosterone level. Mayroong mga injury or infection sa ating reproductive organ, kagaya po ng mga moms, yung mga nagkabeke at nagkaroon ng tinatawag na orchitis, na apektuhan ng beke yung male reproductive organ or female reproductive organ. O kaya naman yung mga sakit na kagaya ng diabetes, yan, nagko-contribute sa infertility at saka yung low male function. At yung tinatag natin mga bisyo like chronic alcoholism, mga drugs, at saka yung tinatag na obstructive sleep apnea kasi kinukulang ng oxygen at blood flow yung ating katawan. So yung kulang na testosterone, ano resulta dito sa katawan? Low libido. Ano ibig sabihin ng libido? Ito yung sexual drive mo. Wala kang desire, wala kang gana. And of course, yung ED, sabi nga natin, ED, erectile dysfunction, lagi kang low bat. And infertility, ibig sabihin, hindi sila nakakapag-procreate, hindi nakakabuntis, ganon. So, isa sa mga nakakatulong po dito is Tongkat Ali because nakita nila based on research, nakaka-boost ito ng testosterone level. So, ito isa sa mga study, they found out in 76 older men with low testosterone found that taking 200 milligrams of Tongkat Ali extract per day
significantly increased levels of this hormone to normal values in over 90% of participants. So, ibig sabihin, yung tongkat ali po, nakakapag-improve ng testosterone level. Nakakatulong po yan. Nakita din po nila based on studies, yung ating tongkat ali po helps stimulate sexual arousal or libido, and it also improves erectile dysfunction in men. So, kung titingnan po natin, nakakatulong po siya sa lahat ng aspeto ng ating sexual reproductive system tsaka sexual health. Improve ang sperm motility and concentration. Ano po ibig sabihin ito? Nabuboost po niya yung male fertility o yung capacity ng lalaki to be able to procreate. Next slide. Ito, studies din po to prove na nakakatulong magkaroon ng magandang effect sa ating reproductive system. Ito, nakita nila in 75 male partners of couples with infertility found that taking 200 milligrams of tongkat ali extract per day significantly improves sperm concentration and motility after 3 months. Treatment helped over 14% of the couples become pregnant. Ang naging pregnant po hindi yung male, yung asawa nila, syempre. Di ba? Nililinaw ko lang po. Okay. So, yan po yung mga studies. So, just leave it to you. Basahin niyo lang po. These are just proof na yung effectivity ng ating tongkat ali. Next slide. So, it also relieves stress. So, hindi lang po ito para sa ating sexual health. Nakakatulong din po ang ating tongkat ali para mabawasan ang stress sa ating katawan, yung anxiety. So, may mga studies din po ito na meron siyang anti-anxiety benefit. So, maganda po siya pangtulong ng stress, lalong-lalo na yung mga madaling magalit, yung laging nagkakaroon ng problema, yan. Maganda pong pangtulong ang tongkat ali dyan. So, saan ba meron tayong tongkat ali? Just to remind you, hindi yung tongkat ali lang ang ating pinopromote. We are promoting Potency. Nasa Potency po yan. Next slide. Yan, improves body composition. Ano ibig sabihin ng body composition? Alam niyo po, maganda sa tongkat ali, yung athletic performance at saka increased muscle mass. Wow! Magiging macho pala itsura mo, no? It contains called yung tinatawag na quasinoids, urocomasides, urocolactones, and urocomanone. Yan po yung mga substances na nasa ating tongkat ali. So may mga studies po siya na nakita nila in 25 active older adults, yung supplementing with 400 milligrams of tongkat ali, increase po yung muscular strength nila compared sa placebo. So, lalong-lalo na dun sa mga lalaki na nagba-bodybuilding, medyo gusto nyong maging enhance ang inyong physical appearance, yan. Hindi lang po physical appearance, pati yung physical strength, muscle strength. Nakakatulong po yung tongkat ali. Again, tongkat ali is in our Potency. Next slide. Yan. So, yung tongkat ali natin, ang dosage niya usually is 200 to 400 milligrams per day. So, probably sa ating Potency, just take 2 to 3 tablets every day para makatulong ito. Although hindi natin ina-advise ang ating Potency for pregnant at saka breastfeeding women. Next slide. Ano pa ibang isang laman ng tongkat ali? Ito ang ng Potency, Butea superba. Ito po yung isa sa mga herbs, yung tinatawag na lang quoquarua in traditional Thai medicine, or specifically ang tawag sa kanya is red quoquarua. Ang laman po niya ay butaspirin, medicarpine, at saka formonentin, at saka pronentin. Ang hirap naman i-pronounce yan. Sige, next slide. Yan. Anong effect ng ating Butea superba? Una-una, it's noted to enhance penile erection. In rats, ito po ay animal study. Okay, animal study po ito. Yan, animal study po yan. But these animal studies are evidences na meron siyang potential na makatulong para sa mga tao din. So, ito, may mga studies. May isang study, pinapakita dito,
na siya daw ay better than Viagra. Although hindi nila na-replicate itong effect na to, pero just to enhance po yung confidence natin, it is somehow, in a way, makakatulong po doon sa mga nangangailangan ng ganitong kagandahan ng sexual function sa kanilang katawan. Well, alam niyo po, yung iba medyo nagkakamali siya dito. Pero malice aside, alam niyo po, this is one of the common problems ng ng male sexuality, no. Hindi lang po sa elderly yan, kasi sa ngayon maraming may diabetes, maraming may hypertension, yung mga gamot po sa hypertension nagko-cause ng erectile dysfunction. So it is siguro very, very enlightening to know na may mga supplement pala na pwedeng makatulong sa ganitong mga sitwasyon. Next slide. Next slide, sir. Ayan. Ito, yung sperm count. Ibig sabihin, sa ating reproductive system, nakakatulong din to. So, ibig sabihin, kung titignan mo, meron tong kat-ali, meron din tayong Bouteille superba na kasama sa ating potency. Synergistically, magkatuwang, natutulungan nilang ma-enhance yung male function, natutulungan nilang mag-improve yung sperm count. So, in terms of fertility, yung mga talagang couples na gustong subukan na magkaroon ng mga anak o procreation, malaking encouragement sa atin na itong ating potency may be of help. Maaaring makatulong sa kasi in some studies nakita sperm count increase approximately 16% dun sa kanilang ito ay mga animal studies, but this can have significant effects sa ating mga tao. Next slide. Next slide po. Ayan yan. Isa pa. Ayaw gumalaw? May delay. Pina-pregnancy test mo, delay. Sorry. Okay po, pasensya na po, may delay. Next slide is, when tested in human samples, nakita na yung may mga erectile dysfunction, nag-increase from 271 nanograms to 3.061 nanograms. Nakita lang merong mga, although it's not statistically significant, pero may improvement. Pero at least ito nakita nila. In one case study, merong gumamit ng Bouteille superba na 35-year-old. Ang purpose niya ay para tumubo yung buhok niya. But on clinical examination, yung testosterone level po niya ay tumaas ng 152% compared sa normal. Yung normal po dapat ay 328. Yung sa kanya ay 1,512. Anong ginamit niya? Yung Bouteille superba. So, ibig sabihin, although this is just one case study, there is a potential na makatulong siya sa pag-increase ng testosterone levels natin at makatulong sa mga testosterone-related sexual problems natin. So, dosage, next slide. And dosage-wise, usually it's taken around 100 milligrams. Sa clinical trials, they go as high as 200 milligrams. Pero doon sa mga talagang may mga problema sa sexual incapacity, we can go as high as 400 milligrams. Pero yung sinasabi nga nila, we must not go beyond 800 milligrams per day. Okay, next slide. So yung Ganoderma po natin, I will not discuss this in details. Alam natin, it's the elixir of life, it's the king of herbs. Maganda rin po ang ating Ganoderma for blood circulation sa ating puso. It helps detoxify, remove free radicals in our system. It also improves our immune system in both ways. Pwedeng palakasin at pwedeng i-tame down niya. At in totality, natutulungan po niya ang overall function ng ating katawan. Yung mga may potential to have cancer, natutulungan niya ma-prevent. At yung mga medyo may tinatawag na chronic fatigue syndrome, just like your cordyceps,
natutulungan din po yan ng Ganoderma. In terms of sexual vitality, nakakatulong din po ang Ganoderma. Likewise with Cordyceps. So again, just to summarize, maganda siya sa energy, maganda siya sa blood circulation, oxygen consumption, at saka utilization, and it also improves sexual vitality. Next slide, ito naman, green tea. One of the components po ng ating potency is green tea. So sa green tea, ang laman po naman nito ay yung mga catechins natin, may mga antioxidants din yan. So maganda po ang ating green tea in reducing inflammation. It helps fight cancer, specifically by strengthening the immune system and because of its antioxidant property. So natutulungan niya yung mga free radicals which causes aging and other diseases na ma-eliminate sa ating katawan. Next slide. Yan. So ano yung mga benefits nating green tea? So one is it may improve our brain function. So ang active ingredient dito, una-una, green tea contains caffeine. Caffeine po is known as a brain stimulant. Pero ang maganda dito, hindi po siya kasing dami ng caffeine sa ating coffee. Ito po ay just enough to produce a response na wala naman yung jittery effect ng ating caffeine sa coffee. Now, hindi lang po caffeine ang laman ng ating green tea, meron siyang L-theanine. Ito po ini-increase niya yung mga activity ng mga inhibitory neurotransmitters. Sabihin yung kumukontra po doon sa mga chemicals na nagpapaganda ng function ng brain natin, pinipigilan po yan ng L-theanine. So gumaganda ang dopamine. Ang dopamine po is known as the pleasure chemical. Basta't may naramdaman kang masarap sa iyong pakiramdam, ibig sabihin nag-secrete ng dopamine ang iyong brain. So natutulungan po ito ng ating green tea which is in our potency. So maganda po yan para mag-improve ang ating brain function at maganda rin po yan makatulong para mabawasan yung mga tinatawag nating stress and anxiety. Next slide. Of course, yan. It also increases fat burning. Alam niyo po, kung magtitingin kayo ng mga herbs o mga supplements na tinatawag lang mga fat burners, lagi pong merong green tea component dyan. Kasi nakita nila, isa sa mga benefit ng green tea is natutulungan niya mag-burn ng fats and at the same time, it helps boost yung metabolic rate system natin. So, ibig sabihin, pag natutulungan niya mag-boost yung ating metabolic rate, ibig sabihin, mas mabilis tayong sumunog o mabilis tayong mag-consume ng energy, mabilis din tayong gumamit ng mga kinain nating pagkain, lalong-lalo na fats. Next slide. May antioxidant din po siya. So, ibig sabihin, kung powerful antioxidant din siya, we get all the benefits of an antioxidant. Anti-inflammatory siya, it prevents aging, it prevents cancer, at yung mga iba pang chronic diseases at saka mga degenerative, yung mga proseso ng pagtanda na pinabibilis ng mga free radicals at saka toxins. Natutulungan po ng green tea yan. Next slide. It also protects the brain from aging. Alam naman natin yung Alzheimer's, Parkinson's yan. Yan yung isa sa mga neurodegenerative. Ibig sabihin ng neurodegenerative, yung mga brain cells po natin ay mabilis na mamatay. Kaya tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na dementia, o yung ibig sabihin pagkaulyanin, at Parkinson's disease, yung mga movement na kinokontrol ng brain natin. Kaya yung galaw ng katawan natin kuminsan hindi maayos. Now, ang problema dito sa Parkinson's is kakulangan ng dopamine. Now, they found out dito sa atin sa green tea, nakakatulong siya na magkaroon ng magandang release ng dopamine at saka magandang functions ng neurons o yung mga nerve cells ng ating brain. So, it may protect the brain from aging. Ibig sabihin, hindi ka magiging ulyanin kagad. Next slide. Ito, may reduce bad breath. This is relative. Pero isa sa benefit mo kasi, na-inhibit po
ng ating green tea yung bacteria that causes bad breath, yung Streptococcus mutans. Yan. So, ibig sabihin, pagka tayo gumagamit ng potency, hindi lang magandang benefit natin sa ating katawan, hindi lang sexual, kundi pati yung ating physical appearance, pati po hininga natin babango when we use potency dahil meron siyang green tea. Next slide. It also help prevent type 2 diabetes. So, ibig sabihin, kung tayo ay may diabetes at tayo nagagamot for diabetes, we can use our potency. Pangtulong. Ibig sabihin, kung gusto mong gumamit ng potency at diabetic ka, pwede yan sa'yo. Okay? Next slide. It helps prevent cardiovascular disease. So, ano ba yung mga cardiovascular disease natin yan? Yung mga sakit sa puso, kadalasan, ang dahilan dyan, pag mataas ang cholesterol, ang bad cholesterol. So nakita nila, nakakatulong ang green tea, yung ating mga cholesterol levels na yan, nakakatulong yan, bumaba o napapababa yan ng green tea. So kung nababawasan natin yung mga risk factors na yan, bumabawas din o bumababa din yung percentage na magkaroon tayo ng sakit sa puso at mamatay tayo sa sakit sa puso. So isa sa mga preventive pangtulong para makaiwas yung ating green tea, which is in our potency. The next slide. And of course, isa sa pinakamaganda sa green tea is it helps lose weight. Yan. So, nabuboost yung metabolic weight, yung metabolic activity, metabolic rate. Nagsusunog din siya ng body fats. So, in terms of yung weight loss, makakatulong po siya. Ito may study pinakita yung green tea users, nag-decrease yung body fat percentage nila sa waist, circumference, belly fat, compared doon sa hindi gumagamit ng green tea. So, let's always remember yung ating green tea po, kasama po yan sa ating potency. So, nasa atin lahat yung benefit na yan. Next slide. It helps make you live longer. Ito po yung study nila based sa mga adults na matatanda sa Japan. Nag-testing daw sila sa research 4,530 Japanese adults for over 11 years period. Yung pinainom nila ng green tea, 5 or more cups per day, ay less likely to die during the study period. So ito yung death of all causes, 23% sa mga babae, 12% sa lalaki, heart disease 31% sa babae, 22% sa lalaki, death sa stroke 42% sa babae, 35% sa lalaki. Nakita nila out of the 40,530, yung umiinom po ng green tea, ito isang study naman pala, 14,000. 76% ng umiinom ng green tea ay hindi sila namatay during the study period. So, ibig sabihin po, nakakatulong po siya makapagpahaba ng buhay. Next slide. Yan, black pepper. Ito po isa sa mga ingredient ng ating potency. So, maganda po ang black pepper, paminta. May anti-inflammatory benefits po siya. Meron din siyang antioxidants. So, nakakatulong po siya sa mga free radical damages sa ating katawan. Next slide. Meron siyang anti-inflammatory properties. So, ibig sabihin, kung anti-inflammatory siya, lahat po ng mga problema ng katawan natin, which is inflammatory in nature, yung mga rayuma, sakit sa puso, diabetes, cancer po, natutulungan po yan. Ang laman po ng ating black pepper is pepperin. Yan po yung main active compound. So maganda po yan as an anti-inflammatory. So maganda pala sa mga may rayuma, yung mga nagpapaminta. Because it's anti-inflammatory. Next slide. Benefits your brain. Yan, maganda rin sa mga may Alzheimer's. So parang kasama din yan ng kasama ng ating green tea, no? Improves brain function. Yan. So nakita nila yung daw, ito ay animal study. Yung mga daga na bobo, hindi sila makahanap ng root doon sa maize. Nung pinagamit nila ng black pepper, nakita ng daga yung mga ruta nakalabas doon sa maize.
So, ibig sabihin, mas tumalino sila. Well, maaring sa daga lang yan, but it has a potential benefit sa atin sa mga tao. And then, nakita nila yung symptoms ng degenerative brain diseases. Yung sa study sa animals, nag-i-improve din po. So, yung sa humans po, there is a potential for us to benefit from this. Next slide. Maganda rin po ang benefit niya in terms of lowering blood sugar. So kung titingnan po natin, halos yung pong laman ng ating potency ay magkakahalintulad, synergistic po. Yung kanilang mga function, nakakatulong din siya makapag-lower down ng blood sugar, just like your cordyceps. Next slide. It also helps lower down cholesterol, kagaya ng green tea mo, cordyceps. Kasama yan sa black pepper natin. Next slide. Yan, isa pa. Next slide. Have anti-cancer fighting properties because of its free antioxidants. At saka yung mga anti-inflammatory. Next slide. Other benefits ng ating black pepper. Ayan. So, nakakatulong siya sa absorption ng nutrients, nakakatulong mag-promote ng gut health, kagaya ng cordyceps mo, tsaka ng bromelain mo. So, ibig sabihin, kasama siya nakakatulong sa ating digestive system. Pain relief, nakakatulong po ng pain relief. At ito po maganda doon sa mga hindi makapigil kumain. Black pepper po reduces appetite. Yan. Kung medyo gusto mo mawalan gana kumain, bago ka kumain siguro, magpaminta ka muna sa bibig para mawalan ka ng gana kumain. But ito po yung benefit ng black pepper. Of course, kasama yan sa ating potency. Yan. Now, we go to celery. Yan. Ito siguro napaka-common yan. Dami yan sa palengke, no? Ang maganda po is a negative calorie. Ibig sabihin po, pag kumain ka ng celery, yung calories na ibibigay sa'yo ng celery, pag yan ay binreakdown ng katawan mo, mas marami pang calories ang magagamit ng katawan mo sa breakdown kesa sa calories na binigay sa'yo. Itong celery, maganda po, ito is a component of our potency. Ito yung tinatawag na negative calorie food. Bakit negative calorie? Because pag kumain ka po ng pagkain, positive calories, bibigyan kang calories. Pag kumain ka ng celery, instead na madagdagan ka ng calories, nababawasan ka because it takes more calories for the body to break down celery more than what it gives. So pag binigyan ka siguro, in case kung sabihin na natin, 10 calories ang binigay ni celery, para siya ay ma-breakdown ng katawan, it will consume 15 calories. So negative 5 pa ang effect. So imbis na madagdagan, nabawasan ka pa. So maganda rin ang celery because it helps detoxify. Maganda yung kanyang yung fiber niyan. So marami pong laman din ang celery natin, which is also good in lowering down yung cholesterol. So marami pong health benefits. Okay, next slide. Yan. So yung mga benefit ng celery, anti-inflammatory din siya. It helps lower down blood pressure. So hinighlight ko na lang po, hindi ko na babasahin sa inyo yung mga studies. And then it contains fiber. It is very low in calorie. Yung calorie po niya is so low na pag sinunog ng katawan, abunado pa yung katawan. Wala siyang nakuhang calorie. Nag-abono pa siya ng calorie. That's why it's very good for weight reduction. At maganda po ang ating celery because it contains vitamin K. Maganda po siya sa ating bone density at nilolower din po niya ang risk of fractures. Okay? Next slide. Maganda rin po ang ating celery sa ating bituka. It prevents constipation tsaka diarrhea. Maganda rin po sa mga may acidity at gastric ulcer. At maganda rin po sa kanya yung ating celery sa overall na kalusugan ng ating katawan. Yan, maganda rin po siya makatulong sa stress. Next slide. Yan. Well-being and stress, nakakatulong po ang celery dyan. Maganda po din po siya, anti-cancer, and meron din po siyang tinatawag na anti-inflammatory
It prevents of swelling kasi may mga flavonoids din po siya. So kung titingnan po natin, yung mga 9 herbs na nandito sa ating potency, they work hand in hand. Halos lahat may anti-inflammatory, halos lahat may anti-cancer, halos lahat mayroong antioxidants, may pangtulong sa immune system, maganda sa digestion natin. So kung titingnan po natin, ang potency po natin is really maganda para sa overall wellness ng ating katawan. Next slide. Now, yung celery natin, maganda rin sa ating brain. It prevents memory loss. It prevents fatigue. Maganda din po siya sa ating nutrition, sa ating katawan because it contains so many minerals, mga vitamins. Nakalist down po sa atin, copper, magnesium, iron, zinc, potassium. May fatty acids siya, may vitamin A, vitamin K, C, D, vitamin E, B complexes. So maganda po kung tutusin overall, maganda ang nutritional composition ng ating celery. Yan. Next slide. So yung menstrual discomfort, natutulungan din po ng celery. Maganda rin po siya sa ating dental health kasi para siyang dental floss. Yung celery ho kasi pag kinain nyo parang sinulid yung yung stock niya. Para ka nang may libreng dental floss. Di ba? So maganda po siya pang tulong even sa ating male reproductive system. So like I was telling you, yung sperm count, infertility, next slide. Nandun sa isang slide yan. Yan. So nakakatulong po siya sa ating katawan. Low acidity, maganda siya sa heartburns. Okay? Acid reflux, nakakatulong din po siya. Doon sa mga mabababa ang hemoglobin, mga anemic, maganda rin po ang celery. So actually, marami po siyang benefit na nabibigay sa ating katawan. Next slide. Even in allergies sa ating katawan, maganda po pantulong ang ating celery. Next slide. Next slide. Maganda siya sa skin kasi it's also mga musayan. Punta naman tayo sa isang component. Ito, familiar tayo dito. Cogon grass. Yan, sabi ko nga, hindi lang baka kumakain pala ng damo, dapat tao din. No? So marami po kasing, marami pong benefit din ng cogon grass. Ang tawag sa kanya, Imperata cylindrica. Maganda siya as antibacterial, diuretic. Maganda rin po siya for hemorrhages and wounds. As an astringent, yung ugat po niya. Maganda siya sa mga bleeding, sa jaundice. Actually, marami pong benefits ang ating cogon grass. Maganda rin po siya. Ginagamit siya traditionally for urinary tract infection, sa lagnat. Marami po siyang mga naitutulong sa ating katawan. Maganda rin po siya as an emollient, yung mga may mga problema sa ating mga balat. Nakakatulong po yan. Hematuria, sabi nila kasi probably yung hematuria is caused by UTI or urinary tract infection. So marami pong medicinal benefit ang ating cogon grass. I will not go into the details, pero this works hand in hand together with the other herbs para pagandahin yung benefit natin with our potency. Next slide. Ito yung kayosekang, yung next slide. Ayan, medicinal uses ng cogon grass. So maganda siya, antibacterial, antivirus din siya, anti-cancer din siya. Maganda siya for diarrhea. Next slide. Okay, we have another herb. Ito po yung pang-siyam na to. I think this is the last herb. Tawag yun ay kayosekang. Ito po ay Indonesian name. Sa English po ay sapanwood or Indian redwood. Sige, next slide. Yan. So ito yung mga medicinal uses niya. I didn't go into much of the details, pero maganda siya hemostatic, pang-control ng bleeding, pang-improve ng blood circulation. Maganda rin po siya for pulmonary infection at maganda po siya for back pain. Okay?
So, yan. So, kung titingnan po natin, there is so much power in herbs. Kung titingnan po natin, marami tayong mga problema sa kalusugan ngayon. People are somehow looking for alternatives. Meron pong bagong emerging na practice of medicine, kung tawagin namin ay integrative medicine, kung saan ginagamit na ngayon ng mga doktor, mostly physicians, na na-open up, nagkakaroon ng open mind regarding doon sa benefit ng mga natural substances. At ang tinatawag po, practice na to integrative. Nakakatulong po to because it lessen the adverse reaction of yung synthetic medicines. So, all in all, maganda po ang beneficyo natin from natural substances. Kaya sabi dito, yung healing comes from nature and not from the physician. Therefore, sabi nga niya, the physician must start from nature with an open mind. Ibig sabihin, hindi po natin kailangan kontrahen yung mga natural na nakatutulong sa ating kalusugan, kundi magkaroon tayo ng bukas na isipan na pwede natin itong pakinabangan at pwede nating i-integrate dun sa mga natutunan na natin na pantulong sa kalusugan na ginagamit natin na regular. So that is the power of herbs in terms of cordyceps, our cordipine, and our potency. So with that, thank you very much to all our DXN family. Good morning, everyone. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.